Version 1. Yan, mapapansin niyo yung under ng makina. Yan, lakas na araw po. Honda Click naman yung ating video gagawin. Ito yung Click na version 1 na 125. Problema pala nito mga sir. Galing na sa ibang mekaniko po itong motor na to. Tapos itatry natin siyang paanda rin para maiparinig ko sa inyo kung ano yung problema ng motor na to. Kasi itong motor na to pinull out sa ibang shop. Yan, tapos pinabili siya ng kung ano-ano. Tapos hindi naman din yun ang problema. Same pa rin yung problema ng motor, maingay pa rin. Kaya itatry muna natin siyang i-start. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung pinalitang parts. Start muna natin. Yan, ito yung version 1. Start natin. Yan, mapapansin niyo yung under ng makina. Yan, lakas ng ingay sa loob ng makina. Yan, lumalagatik, lumalagotok. Tapos umuusok yung motor. Try natin siyang bombahin. Hindi na masyadong umuusok pero mayroon pa rin, lalo kung mainit yung makina. Ang lakas ng usok niyan. Pinagawa na to sa sa ibang shop. Tapos yung ingay niya ganyan na yung pinagawa niya. Tapos pinapalitan daw siya ng sigunyan. Nabuksan natin yung part niya. Hindi to kasi yung parts niya. Tanggalin natin ang helmet niya. Ito yung sigunyal na pinalitan. Kapag once na mag-check kayo ng sigunyal, igaganto nyo, tapos kahit kalug-kalugin nyo lang ganyan, may marinig kayong lagutok na nanggagaling dito sa sigunyal. Dito po mga sir, wala po siyang tama, walang problema. Tapos kung mapapansin nyo yung mga video ko na karamihan na dito ang may problema, patay muna natin makina. So nakakaawa, maingay. Yan, karamihan na ginagawa ko sa inong over ko sa Honda Click, ang nagiging problema yung yung bearing dito. Yan. Dito karamihan ng may problema sa mga nauna kong video na maluwag. Ito wala pa siyang ka-alog-alog. Kaya ibig sabihin okay pa to. Dapat hindi pa ito pinalitan kasi okay pa naman to. Napabili ng wala sa oras si sir ng assembly na sigunyal, pero yung sigunyal niya hindi naman sila, buti nga lang kinuha niya yung sigunyal niya. Yan. Tapos nagpalit daw ito ng black shock piston, pero mausok pa rin yung motor. Kaya para makita natin kung ano yung problema nito, kailangan natin paghiwalayin yung motor sa yung chassis, yung makina. Kaya paghihiwalay muna natin to. Tapos yung naka-plastic na to, ito yung crankcase sa may right side dyan, kasi may basag daw. Pinakita lang sa akin yung picture kung saan yung may basag, pero hindi ko siya pinabili. Nabili niya na raw yan. Gusto niya rin daw isabay na palitan, kaya sasabay na lang natin yan. Kaya pag-ihiwalay mo natin itong chassis sa yung makina. Kaya dito mga sa pagka sakaling ganito yung problema nyo, wag muna kayo basta-basta bibili ng parts. Kailangan mo munang i-diagnose mabuti o i-check nyo mabuti kung saan nanggagaling yung ingay. Kasi tulad nito, napabili ng sigunyal, hindi naman para sira. Sayang din yan. Kaya i-check natin. Kasi nagpalit ng sigunyal, ganun pa rin yung ingay. Ang lakas pa rin ng
lagutok sa makina sa loob. Yan mga sir, paghiwalay ko na yung chassis saka yung makina, kasi kailangan ko talagang paghiwalayin yung chassis saka yung makina para makita natin yung problema talaga nito. Yan, kung mapapansin nyo naman yung makina nung yung click, yan, bago na yung block, tsaka yan, talagang nababa na yung makina. Yan, kailangan natin ma-check ng mabuti to. Kailangan natin munang pagkakalas-kalasin to, tapos mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung naging findings ko dito. Ito mga sir, kakalasin na natin yung makina para makita natin kung ano yung problema nito. Nga pala sir, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinaghiwalay yung makina sa yung chassis, dahil marami na rin akong naging video na kung paano magkalas ng makina sa chassis. Isisimulan natin itong kalasin. Mga sir, pag-iiwalay natin yung crankcase niya para matanggal natin yung signal assembly niya.
Yan, dito mga sir, pagka once na magkakalas kayo ng tornilyo, i-segregate nyo na agad yung tornilyo ng crankcase para in case na binalik nyo na, mas madali nyo na siyang mahanap. Tapos obligadong tatanggalin nyo yung cover ng ating pam dito dahil may isa pang tayong tatanggalin tornilyo. Yan, tapos tatanggalin din natin to. Tapos sa part na to mayroon tayong spring dyan. Yan, i-segregate nyo itong mga gantong kalilit na parts kasi medyo madaling mawala. Tapos may crankcase ako na nandoon yung naka plastic, ito po yung nabasag. Ayan, nabasag yung lagayan ng guide ng ating chain guide. Kaya isa rin yan sa mga papalitan natin. Yan, kapag natanggalan natin lahat ng tornilyo ng crankcase, yung center stand hindi ko na siya tinanggal kasi pwede naman natin tong hugutin kahit hindi na natin to kalasin. Yan mga sir, natanggalan natin yung crankcase. Tapos ito yung bubungad sa ating kagad. Kung mapapansin nyo, ang daming nilagay na sealant. Delikado po yan pag marami. Pwede yan bumara sa daanan ng langis. Tapos dito sa sigunyal nya, kung mapapansin nyo, ang daming palo. Yan, daming palo nung sigunyal. Bago po yan, pero ganito na yung sigunyal nya. Yan, bago po yan, pero ganyan yung pinalabasan ng sigunyal nya. Kasi dito mga sir, ang hirap po itong ibalik dito sa crankcase. Kaya pagka dito tayo nagpukpok, malidisalin yung sigunyal natin. Kaya ang ginagawa ko rito, pag once na nagbabalik ako nito, nagpupukpok ako dito sa may pinaka ilalim dito para hindi masira to o hindi ma-disalign. Yan, kaya tatanggalin natin to para alog-alogin natin yung connecting rod kung mayroon siyang play. Ito mga sir, mahirap tong tanggalin, kaya papaluin natin yan dun sa likod nito, iaangat natin. Tatanggalin mo nga nito. Yan mga sir, natanggalan natin yung connecting rod. Gumamit ako ng tubo, dito ko siya sinensel para hindi masira yung spine saka yung thread. Dito ko siya pinukpok. Dapat gagamit kayo ng tubo yung mahaba, saktong sakto dito. Yan, tapos ito na yung sigunyal nya. Yan, ito yung may mga pukpok dito. Tatanggalin muna natin tong piston nya. Yung piston nya hindi na rin siya yung piston ping hindi na siya original. Tatanggalin muna natin itong piston, tapos itatry natin siyang gantuin. Yan, kung mapapansin nyo, nakakabit pa yung piston. Pagka ginanto natin, mayroon nang tumutunog. Para malaman natin kung ang may sira yung connecting rod
yung sigunyal, tatanggalin muna natin to. Yung mga sir, natanggalan natin yung piston. Tapos itatry natin siyang, kung mag-check kayo ng sira ng connecting rod, gagantuin nyo. Yan. Diyan nyo na maririnig kaagad kung may problema yung sigunyal natin. Dito mga sir, tinanggalan natin yung piston nya, tapos gantuin natin. Ayan, pansin nyo kaagad, maingay yung sigunyal, yung connecting rod. Ayan, yan po yung naririnig nyo nung pinaandar natin to. Yan po yung problema. Pinalitan nito. Tapos ipakita ko sa inyo ulit yung sigunyal na pinalitan. Yan, ito yung nakalagay dyan. Tapos ito naman yung pinalitan. Ito yung dati nya. Check din natin. Basta pagka mag-check kayo nito mga sir, i-grip nyo mabuti. Yan. Tapos gagantuin nyo. Yan. Wala po kayong marinig dito sa stock nya, yung dating nakakabit. Ito yung pinalitan. Tapos ito yung kakatanggal lang natin dito sa may makina. Yan, parehasin natin. Ayan, maririnig nyo kaagad. Bago po yung sigunyal. Kaso nasira ito dahil sa pagbalik dito. Sa pagtanggal o pagbalik nito, pagpukpok. Kaya kung mapapansin nyo yung sigunyal nya, may mga tama. Yan, kung mapapansin nyo yung sigunyal nya, yan may mga tama. Dahil nahirapan sila siguro dito sa pagbalik doon. Yan, kasi hindi yan basta-basta magbalik ng sigunyal dito sa crankcase. Napakahirap. Kaya bumigay yung bagong sigunyal. Yan, kaya gagawin natin mga sir, ibabalik natin yung ito. Pero bago natin ibalik yan, concern muna natin sa may-ari ng motor, na ganito yung nangyari sa motor niya. Tapos papalitan din natin ng head gasket. Tapos huhugasan na natin, pero i-check ko pa yung valvula niya, yung guide, baka kasi makalug na. Yan, tapos huhugasan natin to at ibabalik na natin. Kaya payo ko lang mga sir, kung sakaling sasauli kayo ng sigunyal dito, pinakamagandang solusyon dyan, o kung paano nyo may balik ng hindi na didisalin yung sigunyal, dito po kayo pukpok dito gilid, ipaikot nyo lang siya na pinupukpok, pero hindi dapat malakas, yung daan-daan lang.